Alam mo ba kung bakit parang mas naglalandi ang babae kapag hindi mo sila pinapansin? Parang ang weird, di ba? Kaso kapag sobra kang nagpapa-attention o sobra kang invested, biglang lumalamig. Ang sikreto sa likod nito ay yung tinatawag nating psychology ng attraction. Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa kung gaano ka ka-effort o kung gaano mo siya kamahal, kundi ito ay tungkol sa kung paano mo kontrolin yung dynamics sa pagitan nyo. Sa channel na to, gusto nating matutunan ang mga bagay na hindi basta sinasabi ng iba. Yung mga tactics na makakatulong sa'yo na magkaroon ng control sa situation, lalo na pagdating sa mga babae. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mas nagiging interesado at mas naglalandi ang babae kapag hindi mo sila sobra-sobrang pinapansin. Alam mo ba, sobrang dami ng guys na nagkakamali dito. Nagiging desperate sila, laging nagte-text, agad-agad sumasagot at nagpapakalaging available. Yung tipong kahit anong sabihin ng babae, laging nandyan lang. Pero dito nagsisimula yung problema, nawawala yung respect at attraction. Kapag sobra kang available, nawawala yung sense ng challenge at yan ang isa sa pinakamalalakas na element sa attraction. Pero paano ba ito gagawin ng tama? Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga tactics para mapasayo ang babae at ang misteryo kung bakit mas naglalandi ang babae pag hindi mo sila pinapansin. Dito papasok ang 3 tactics na pag-uusapan natin. Hindi ito yung tipong gimmick lang o pang-promote ng gamesmanship. Ito ay mga practical na paraan para maipakita mo na may value ka, may sarili kang buhay, at hindi ka basta-basta nasusupil ng emosyon o ng interest mo sa babae. Unang tactic, i-control mo yung attention mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka na interesado, kundi ang ibig sabihin ay pinipili mo kung kailan ka magbibigay ng effort at kailan ka magre-react. Pangalawa, ipakita mo na may ibang buhay ka, hindi lang siya ang focus mo. Dapat may sarili kang mundo na nagbibigay sa iyo ng fulfillment at purpose. At panghuli, ibalik mo ang laro sa kanya, hayaan mong siya ang magpursige. Ito yung ultimatum para mapanatili mo yung excitement at value mo. Kung interesado kang malaman kung paano ito gawin ng tama at epektibo, simulan na natin. Stay tuned dahil dito sa Cerebral Hacks, bibigyan kita ng mga real tips na makakatulong sa iyo sa laro ng attraction. Ready ka na ba? Tara, simulan natin. Game ka na? Let's dive in. Tactic number 1, i-control ang attention mo. Alam mo, maraming lalaki ang nagkakamali sa pagpapakita ng interest sa babae. Masyado silang eager, sobra ang pagpapansin, kaya nauuwi sa pagiging desperate. Sa dami ng efforts nila, hindi nila napapansin na nawawala na pala yung attraction dahil kulang sa tama yung timing at balance ng attention. Kaya number 1 sa mga effective na tactic para maka-attract ng babae ay ang i-control ang attention mo. Hindi ibig sabihin nito na i-ignore mo siya ng todo, pero hindi mo rin dapat ibigay lahat ng gusto niya agad-agad. Parang may tamang recipe dito. Kailangan mo i-balance kung gaano kalakas o kahina ang pagpapakita ng interest mo para hindi ka maging predictable o boring. Sa psychology, meron tayong tinatawag na scarcity principle. Ibig sabihin, kapag yung isang bagay o tao ay mukhang mahirap makuha, mas nagiging valuable siya sa mata ng iba. Kapag palagi kang available, palagi kang nandyan, mawawala yung specialness mo. Pero kapag konti lang yung attention na ibinibigay mo, nagiging parang limited edition ka na gusto niyang pagtuunan ng pansin. Bukod dito, yung pagiging kontrolado sa pagpapakita ng interest ay nagpapakita rin na may standards ka. Hindi kayong lalaking basta-basta lang available sa kahit sino. Ipinapakita mo na may respeto ka sa sarili mo, kaya hindi mo basta ibinibigay ang attention mo sa lahat. At ito, sobrang attractive sa mga babae, lalo na yung mga may options. Kapag natutunan mong i-manage yung energy mo sa interaction, hindi ka na yung lalaking naapektuhan agad ng mood ng babae o ng kung anong nangyayari sa paligid nyo. Sa halip,
Ikaw ang may control kung paano uusbong ang connection niyo. Ito yung simula ng tunay na chemistry at excitement, hindi yung palaging pushy or clingy. Isa pang magandang epekto ng pagkontrol ng attention mo ay nagiging mysterious ka. May curiosity siya sa'yo kasi hindi niya alam kung ano eksakto ang nasa isip mo o kung gaano ka ka-interested sa kanya. At curiosity, gaya ng alam mo, ang isa sa pinakamalakas na attraction triggers. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na dapat malamig ka o walang pakialam. Kailangan lang balansehin mo yung pagpapakita ng interest para hindi ka maging desperate pero hindi rin sobra ang aloofness mo hanggang sa mawalan na siya ng gana. So paano mo ito gagawin sa practice? Simple lang. Sa chat, wag laging ikaw ang unang nagme-message. Sa date, wag sobra-sobra ang effort na ipapakita agad. Ipakita mo yung interest mo pero may konting space para magpursige siya. Sa ganitong paraan, ikaw yung lalaking may control sa laro, hindi yung laging nagcha-chase. Ito ang pinaka-basic pero pinaka-effective na tactic na makakatulong sa'yo na umangat sa dating game. I-control ang attention mo at mapapansin mo agad na nagiging iba ang energy ng babae sa'yo. Tactic number 2, ipakita na may ibang buhay ka. Hindi lang siya. Isa pang dahilan kung bakit effective yung approach na huwag masyadong magpakita ng interest ay dahil nagkaka-attract ang babae kapag hindi ka palaging available. Maraming lalaki kasi ang nagkakamali na palaging nandyan agad kapag tinawag o ni-text ng babae. Parang ready palagi sagutin ang lahat ng calls o messages. Pero dito nagsisimula mawala ang appeal mo. Bakit? Kasi yung pagiging laging available nagpapakita na wala kang ibang ginagawa o sobra kang umaasa sa atensyon ng babae. Para kang nasa ilalim ng priority list niya, kaya madali niyang i-ignore yung effort mo. Kung gusto mong umangat sa dating game, kailangan mong ipakita na may value ang oras at buhay mo. Ibig sabihin, may sarili kang mundo, may goals, hobbies, at mga bagay na ginagawa na nagbibigay sa'yo ng purpose at fulfillment. Kapag napapansin ng babae na busy ka at hindi ka laging nandyan, tataas ang respeto niya sa'yo. Hindi ito ibig sabihin na magiging malamig ka o walang pakialam. Kundi, ito ay pagpapakita na may standards ka at hindi mo basta-basta ibinibigay ang attention mo sa kahit sino. Kapag nagawa mong ipakita ito, nagiging unique ka sa mata ng babae, hindi lang siya basta napapansin, kundi yung lalaking may sariling buhay. Practical na tip, sa chat huwag laging ikaw ang unang nagre-reply. Bigyan mo siya ng space para magpursige. Sa social media, huwag sobra ang pag-like o pag-comment mo para hindi mo ipakita na sobra kang invested. Sa actual na date naman, mag-focus ka sa sarili mo mag-enjoy. Huwag sobra ang eagerness at huwag laging naka-adjust sa gusto niya. Kung may mga plans o priorities ka, ipakita mo na mahalaga ang oras mo. Kapag nakita ng babae na may buhay ka na hindi siya, natural na tataas ang value mo sa kanya. Kapag hindi niya agad makuha ang buong attention mo, mag-iisip siya kung bakit at yan ang nagpapagana sa interest niya. Sa madaling salita, ipakita na may ibang buhay ka, hindi lang siya. Ito yung second powerful tactic para hindi ka maging easy catch kundi yung lalaking may sariling mundo. Tactic number 3. Ibalik ang laro sa kanya, hayaan siya magpursige. Maraming lalaki ang laging gusto silang unang kumilos sila. Ang unang mag-message, sila ang unang gumawa ng move. Pero dito ka nagkakamali. Yung totoong power move sa attraction ay ibalik ang laro sa kanya. Hayaan siyang magpursige. Simple pero napaka-epektibo. Kapag palagi kang unang kumikilos, para kang needy, at nawawala ang misteryo sa relasyon nyo. Ang babae, lalo na yung may maraming options, ay naiinip kapag parang laging siya ang inaabangan. Gusto nila yung lalaking may sariling mundo, hindi yung laging naghahanap ng validation mula sa kanila. Dito pumapasok yung sikreto. Kapag hinayaan mong siya ang magpursige, nagiging exciting ang interaction. Nakakaramdam siya ng challenge at mas lalo siyang nahuhumaling sa'yo kasi kanya ang power sa paglapit. Parang laro ng chess, hindi palaging ikaw ang unang galaw. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ibig sabihin, naglalagay ka ng boundaries at balance. Hindi mo dapat ipilit ang sarili mo
kundi hayaan mong makita niya na may standards ka at hindi ka basta susuko. Kung palagi kang unang nag-message o tumatawag, mawawala ang attraction kasi magiging predictable at boring ang dynamics. Pero kapag ibinalik mo ang laro sa kanya, nagiging exciting ang connection dahil may role siya sa pagkuha ng atensyon mo. Practical na tips. Kapag nag-message siya, huwag agad sumagot. Bigyan siya ng konting space para maghintay. Sa date, hindi kailangang ikaw lagi ang mag-umpisa ng usapan o gawin ang lahat ng moves. Pwedeng hintayin mo rin na siya ang mag-una minsan. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam kundi may kontrol ka sa laro. Ito ang nagpapakita ng confidence na hindi madaling susuko sa unang sagabal. At babae, lalo na yung may options, hinahanap ang lalaking hindi madaling makuha pero sulit ang effort. Sa madaling salita, ibalik ang laro sa kanya, hayaan siyang magpursige para mapanatili mo ang control at excitement sa connection nyo. Laging tatandaan na sa laro ng attraction, ang susi ay hindi palaging ikaw ang unang kumilos o nagpapakita ng sobra-sobrang interes. Sa halip, kontrolin mo ang attention mo, piliin kung kailan at paano ka magbibigay ng effort para hindi ka maging predictable or needy. Ipakita mo na may iba kang buhay na nagbibigay sa iyo ng fulfillment, goals at purpose bukod sa relasyon nyo. Hindi siya ang buong mundo mo, kaya mas nagiging attractive ka dahil confident ka sa sarili mo. At ibalik mo ang laro sa kanya, hayaan mong siya ang magpursige, magpakita ng effort at mag-una minsan. Sa ganitong paraan, nagiging exciting at balanced ang dynamics nyo at napapanatili mo ang misteryo at value mo bilang isang lalaki. Ang mga tactics na ito ay hindi pa uso o laro lang, kundi smart moves para maging desirable ka at mapanatili ang respeto at attraction niya sa'yo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong mga tactics na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating mga content dito sa Cerebral Hacks. Kung may gusto kang itanong o topic na gusto mong pag-usapan, i-comment mo lang sa baba. Kita-kits sa next video. Salamat sa pagtuloy mo sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan mo yung mga tactics na napag-usapan natin, bigyan mo ko ng like para malaman ko na gusto mo yung ganitong klaseng content. At siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa Cerebral Hacks para updated ka lagi sa mga susunod pang videos natin na tiyak makakatulong sa'yo, lalo na kung gusto mong maging mas confident, mas charismatic, mas effective sa pakikitungo sa mga babae. Alam ko na maraming advice online pero dito sa channel natin, focus tayo sa mga tactics na tested at tunay na gumagana, hindi yung mga pauso lang o gimmick. Kaya kung may mga tanong ka o gustong topic na gustong pag-usapan, i-comment mo lang sa baba. Gustong-gusto kong marinig ang mga tanong mo para matakel natin sa mga susunod na videos. Isa pa, kung may mga kaibigan ka na gusto rin matutunan ng mga ganitong hacks, i-share mo na rin agad sa kanila para sabay-sabay tayong umangat sa laro ng attraction. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging mapaglaro, kundi tungkol sa pagiging smart sa mga relasyon at pagpapakita ng value sa sarili. Kita-kits tayo sa susunod na video dito sa Cerebral Hacks kung saan dadalhin natin ang game mo sa next level. Salamat ulit at ingat palagi.